This is your live. AGT, Anything Goes Topic. Season 2, Episode 43. June 1, 2021. And it's a Tuesday night. Buena mano, ano naglolo ko? Internet o Bluetooth? Internet. Ano ba? Internet o Bluetooth? Ha? Mamaya ka ba? Ha? Pili naman bago mag-start. Okay naman. So, marang lang si Tata Bird. So, malaki yung signal nung sa out nung ano niya. Anyway, June na. kamusta na? June na! No? So, birthday month. No? Birthday na po natin. Sino pa may mga birthday dyan? Bigla na tahimik. Anthony Vivero, June 15. Anthony Vivero, June 15. Anthony Vivero, June 15. Ngayon, wala may birthday, June 1. So, dito tayo sa likod ng aquarium, malamig-lamig. Opo, ay grabe po. Grabe ang init, no? T-shirt nga lang ako. Sana magpo-polo ako para fresh ko. Kamusta na po kayo dyan? Opo. Ayan. Ano pa tayo, no? GCQ with restriction, no? Pero papayagan nito mag-travel, no? Sa nabasa ko, no? Pero double check pa natin. Pwede na ito mag-travel lahat ng age sa mga GCQ at saka MGCQ area. Yan. Uy, may COVID. Thank you, madam. Kanina ba ito akin? Ayan, may mga birthday this month. Nababasa mo ba? Opo, banggitin ko lahat, senyor. Ang ganda sa Anthony Rivero lang muna. Sige po. Orsi Ochoco, June 3. Saki Boktot, June 5. Margaret De Salsa, June 6. Ate Queenie, June 11. Feli Arcala, June 12. Kuya Aiti Sambalillo, June 12. Kuya Ruben Villar, June 14. June 13, si Larmy. Ala Arnie, June 13, happy birthday. And syempre, Anthony Vivero, June 15. O, tsaka na natin babasahin yung iba pababa. Sige po. Okay. Lang na din, June 7. Yan yun. Okay, so, kamusta lang po, no? Medyo maluwag na. Huwag na maglalabas naman kung hindi naman kailangan, no? Mga pangit na news, yun nga, kawawa yung matanda. Hindi pa matanda, 52. Sinabunutan, tapos binaray, point blank, no? Na isang lasing na polis. No? Wala akong makakitang dahilan, no? Para gawin yun. Nangyari na. So, ito lang po palaging nasasabi ko. Hindi natin masisi ang lahat, kaya nga tayo may show, no? Alam niyo po, maraming nabuburyong, no? That's why you look for an outlet, no? Tulad nito, ang show na ito. Good vibes, magiging masaya ang lahat, no? Sa mga nanonood, no? Sa abroad, US. Hello Si po. Dottie nanonood. Hi, Dottie. White team, no? Ano daw mga gagawa niyang tulong? White team, no? Sa white team. Kasi sa white, ay yung Friday, white team na kayo yun, no? So, malamang wala ka sa ano? Wala po. Sa hosting, no? Nandun ka sa white team. O, alam mo na, Tata-Bird. Magtrabaho ka sa Friday. Ka. So, magkurbata ka. Sakto sa panahon. Tapos sa panahon. Ang init. Okay. So, ano pa ba? O nga, mag-host ka kasi white team pa yun. Di ba? Magpe-perform siya eh. May the white team activity yun. Kakanta ka ba na naman? Baka masyado na kayong magalingan eh pag inulit-ulit. Pwede ba i-play yung ano, yung anniversary cut nung ano, para makakita nila? Yung pagtapos ng AGT. Anniversary cut. Sabihin mo lang anytime pag pwede na. Kasi gusto ko yun, ang ganda ng gawa ni Mark Estrella. Thank you so much. The best. Napakagaling po. Yun. Okay? Pero maganda ang sound natin ngayon. Para tayo nasa balong malalim. Uso brown out. Nako, sorry po sa mga nagba-brown out. Luckily, we don't have brown out, no? We don't have din ulan. Baka yun ang isang dahilan, no? Pag ulan pumuputok yung mga linya ng kuryente. Okay. Kasi naging brittle yan during the time. Okay na? Sige, tingnan natin yung the other half ng okay. Sige, cut mo lang kami. Okay na kami.
Happy anniversary, Depend, 23 years. 23 years hindi biro. We have done so much. Kanina pala, continue natin. Actually, nagbigay na tayo ng mga wheelchair ng isang araw. May isang bata na hindi nakakuha. So, nagpahabol tayo ng isang wheelchair para dun sa bata. Tama? May picture na tayo. Ayan. Ay, picture lang po. Hindi na kailangan kami. Kayo po. No? Kayo yung picture nyo na naka-receive ng mga wheelchair. Yung wheelchair na yan, hindi bago. Hindi natin binili. Yan po yung mga wheelchair ng mga pasyente na gumaling. Okay, hindi na nila kailangan yung wheelchair, so sabi ko sa kanila, iiwan nyo na sa amin. Unlike po sa mga ibang gamutan, sa ibang mga, alam mo yung mga pilgrimage na lugar, yung mga gamutan din, yung, doon nila nilalagay, dinidisplay yung mga wheelchair, mga saklay, which I opted not to follow. Kasi what's the use of those wheelchair, saklay, kahit lahat po na lahat ng gamit, if papakinabangan pa ng iba. No? Tayo po kasi is practical na tao. Very logical po tayo. We live by the day na ano yung need talaga. Why display in our place para lang to boost, no, yung ating kagalingan. Sabihin nyo na ako, hindi ako magaling, okay lang. Dahil wala akong ebidensya ng mga wheelchair, saklay. Ang mahalaga po, may gumamit pa po ng mga saklay at wheelchair na binigay sa akin ng mga pasyenteng gumaling. So, yan po yun. Choice ko po yun. Marami po kasi nagsabi ko, ikunin mo para susukatin nila yung galing mo. Yan, testimonial yan. No? Living testament daw yun. Sabi ko, actually, I opted to choose, no, na yung mga gamit nun is used by the living. Diba? Sabi nila, ba't di mo ba mapapalakad yun? Paano mo mapapalakad kung putol yung paa? Diba? So, hindi mo mapapalakad yung putol na yung paa eh. Okay? So, yun lang po. Okay? So, kaya po, pag dumami na pinamimigay natin. Okay? Sarili po natin yun dito. Yung, hindi ko po binili yun. Kasi nabalitaan ko, marami yata mga wheelchair din nabigay sa ibang mga politiko, naka-display lang doon sa kanila. Hindi pa pinamimigay. Kaya naantay. Eleksyon. Susumarlos eh. Tsaka dati senior, mga wheelchair nyo, improvise muna. Wala pa yung mga, di ba, yung may upuan pa. Gagawan talaga ng paraan para mag-wheelchair. Ganyan. Sige, 30 viewers na sila. Opo. Wait, don't forget po, like, subscribe, share po ang importante. Anthony Vivero-AGT po, salamat po. Ang dami na po nag-share at nag-subscribe. May tanong nga ako, yung pag-subscribe, kasi hindi na ako marunong dyan. Yung pag-like and subscribe, yung mga gano'n. Ano bearing nyo? Pag nag-subscribe po sila sa AGT, pag may notification, maa-alert po sila. Okay, so ibig sabihin updated sila. Okay? Ano pa? Yun po, pag marami pong nag-subscribe, mamomonetize din po siya pag hindi ko lang po sure sa mga kung ilan pong subscribers. So magiging pera? Opo. Okay, so ano pa? Yun po. So yung dalawang yun lang. Opo. Good evening po, Senior Anthony. Happy birthday. So masaya na po ako. Actually, ang birthday ko po is not only June 15. Ako talagang, I consider everyday birthday ko. It is a blessing kasi. Blessing at buhay pa ako. It's a gift from God, so araw-araw, it's my birthday. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hanggang buhay ako, yung ginawa niyo sa akin, masaya na ako. Pagdating sa panahon na namatay ako, wala na kayong gagawin. Niiyak, wala na kayong gagawin kasi you made my life happy. But of course, kung doon pa kayo maglulungkot-lungkutan at mag-iyak-iyak, batuhan mo pa kayo, hindi mo kayo bibigyan ng pagkakataon. Kasi, di ba ang daming ganun? Pag namatay doon. All throughout ng buhay siya, nag-aaway sila. Inaaway, ikaw na yung pinaka-demonyo. Nung namatay, biglang yung naging pinaka-mabait. Di ba yung drama-drama? Alam mo, ano lang yun, yung pampalis ng guilt ng mga walang niyang tao. Sorry po ng mga plastic na tao, sorry po huwag kayong mag-act ng drama-drama kayo. Of course, malungkot, no? Pero the thing is,
Huwag na kayong umarte kung hindi naman kayo ganun, ang buhay siya. Ganun lang kasimple yun, di ba? Kung mahal mo siya ng buhay siya, dapat na ipadama mo. Ako po, lahat po na nagmahal sa akin na ipadama niyo na. Salamat po. Okay? Hi, Mark Kenneth. Good evening. Thank you for watching. Oh, Mark, maluwag na ha. Though may curfew pa, 10 o'clock, no? Pero makakauwi ka na, malapit na eh. No? Kaya pa alisin yung curfew. Kasi yan isang problema eh. Yung curfew yan eh. Baka buti ng curfew yung guest natin. So, nakakalungkot, no? Makakulong pa dahil sa atin na unless dito sila matutulog at kinabukasan. Okay? Yes. Oh, sige. Ano pa? Pag-usapan natin. So, huwag maging mainit ang ulo ngayon, ha? Especially may mga baril, especially may mga kapangyarihan. Hindi po yung binigay sa inyo para manakit, para abusuhin ng mga tao. No? Binigay po yan sa inyo para magkaroon ng kaayusan. Kaayusan at kaayusan sa buhay na ito. Hindi po para pumatay ng buhay na ito. Okay? Hindi po para pahirapan ang mga buhay sa mundo nito. Okay. Oh, sige, may tanong pa? Good evening now. Good evening. Sige. So, basa na tayo. Anong time check? 7:14. Oh, pwede na yan. Okay po. Ano ba babasahin natin yan? Genesis 31 Oh, po. paliwanag po natin, no? Ako po si Anthony Vivero, siya po si... Angelia Nera po. Kung mabasa po tayo ng Bible from chapter 1, Genesis, no? Ngayon po ay nasa chapter 31 and 32 tayo. So, balak natin paabutin niya sa Revelation, sa New Testament. Malamang 2 years nandun na tayo. Okay? We try to explain it in a layman's term the way it was dictated o nakasulat sa Biblia. Okay? Sige po. Basa na po tayo. Genesis chapter 31. Nilayasan ni Jacob si Laban. Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinamkam na niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama at galing dito ang lahat niyang kayamanan. Napuna rin niyang nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Laban. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka na sa lupain ng inyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita. Pinasabihan ni Jacob si Raquel at si Leah na tagpuin siya sa parang na kinaroroonan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila, napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama, hindi na tulad ng dati. Subalit, hindi ako pinabayaan ng Diyos ng aking mga magulang. Alam ninyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. 10 beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin, ngunit hindi ipinahintulot ng Diyos na ako'y maapi. Kapag sinabi ni Laban na ang ipabayad sa akin ay ang batik-batik, ang buong kawan ay nanganganak ng ganoon. Ang Diyos ang may kaloob na mapasa akin ang kawan ng inyong ama. Sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop, ako'y nanaginip. Nakita ko na pawang batik-batik ang lahat ng barakong kambing. Sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos at ako na may sumagot. Ang sabi sa akin, Jacob, masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing. Silang lahat ay may batik. Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel na kung saan ay binuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupain ito. Umuwi ka na sa iyong lupain sinalaman. Sinabi naman ni Raquel at Leah, wala na kaming mamanahin sa aming ama. Dayuhan ang turing niya sa amin. Ipinagbili niya kami at nilustay ang lahat ng pinagbilhan na namin. Kaya ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay sa amin at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Isinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa Kanaan, sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Wala noon si Laban sapagkat nagugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala iyon ni Raquel upang kunin ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ng kanyang ama. Nilinlang ni Jacob si Laban na Arameo. Hindi niya ipinaalam ang kanyang pag-alis.
Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulbundukin ng Gilead, dalang lahat niyang ari-arian. Hinabol ni Laban si Jacob. Makaraan ng 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni na Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulbundukin ng Gilead pagkaraan ng 7 araw. Nang gabi iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanya, huwag pagbabantaan ng anuman si Jacob. Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tolda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburulang iyon ng Gilead. Tinanong ni Laban si Jacob, bakit mo ako nilinlang at itinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga binghag? Bakit mo inilihim sa akin ang inyong pag-alis? Sana'y inihatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa saliw ng tamborin at alpa. Hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataong mahagkan ang aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito. Kung sa bagay, kaya kitang saktan, ngunit hindi ko iyon gagawin sapagkat kagabi sinabi sa akin ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang pagbantaan sa anumang paraan. Alam kong ginawa mo ito dahil sabik na sabik ka ng muni sa iyo. Subalit, bakit mo naman ninakaw ang aking mga Diyos? Sumagot si Jacob, natakot po ako na baka hindi niyo kasamahin sa akin ang inyong mga anak. Ngayon, kung makita ninyo ang inyong mga Diyos, sa sino man sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang naritong mga kamag-anak natin. Tingnan ninyo kung mayroon kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel ang kumuha ng mga Diyos-Diyosa ni Laban. Hinalughog ni Laban ang tolda ni Jacob, ang kay Leah at gayon din ang sa 2 aliping babae, ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos. Pumasok din siya sa tolda ni Raquel, ngunit naitago na ito ang mga Diyos-Diyosan sa upuang nasa likod ng kamelyo at iyon ay kanyang inuupuan. Hinalughog na mabuti ni Laban ang buong tolda, ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Raquel sa kanyang ama, huwag po kayo magagalit sa akin kung sa harapan ninyo'y hindi ako makatayo, sapagkat ako po'y mayroon ngayon. Patuloy na naghanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Nagalit ang gusto si Jacob at tinanong niya si Laban, ano bang pagkakasala ang ginawa ko sa inyo? May batas ba akong nilabag at gayon na lamang ang pagkakahalubog ninyo? Kung may nakuha kayong ari-arian sa sino man sa amin, ilabas ninyo at hayaan ninyong hatulan tayo ng ating mga kasamahan. 20 taon tayong nagkasama. Patuloy ang pagdami ng inyong mga tupat kambing at ni isang tupang barako sa kawan ninyo'y di ko pinangahasang kainin. Kung may tupang sinila ng mababangis na hayop, hindi ko na pinapakita sa inyo. Pinapalitan ko agad. Pinipilit ninyo akong magbayad ng anumang nawawala, maging iyo'y ninakaw sa gabi o sa araw. Mahabang panahon akong nagtiis ng matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na ako sa tulog. Iyan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. 14 na taon ako naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae at 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses ninyong binago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac. Kung hindi, marahil ay pinalayas ninyo ako ng walang kadala-dala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pagod, kaya kagabi pinagsabihan niya ako. Ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Sinabi ni Laban kay Jacob, ang lahat ng dala mo'y aking mga anak, aking mga apo at aking mga kawan. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Ang mabuti gumawa tayo ng kasunduan. Magpuntun tayo ng bato na siyang magpapaalala ng ating kasunduan. Naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos, kumain sila sa tabi ng bunto ng mga bato. Ito'y tinawag ni Laban na Hega sa Haduta at Galed naman ang tinawag doon ni Jacob. Sapagkat sinabi ni Laban, ang buntong ito ng mga bato ang tagapagpaalala ng kasunduan nating dalawa. Tinawag din Mispa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban,
Bantayan nawa tayo ni Yahweh samantalang tayo'y magkalayo. Kapag inapi mo ang aking mga anak o nag-asawa ka ng iba, alalahanin mo na wala man nakoroon ang Diyos ang saksi sa ating kasunduan. Pagkatapos, sinabi pa ni Laban, narito sa pagitan natin ang mga batong ibinuntun ko, at narito rin ang batong inilagay mo. Ang mga ito ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hangganan natin upang maiwasan ang paglusog sa isa't isa. Ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Nahor ang hatol sa atin. At sa pangalan ng Diyos na sinamba ng ama niyang si Isaac ay sumumpa si Jacob na tutupad siya sa kasunduang ito. Pagkatapos, nagpatay siya ng isang hayop at ito'y inihandog doon sa bundok. Nagsalo-salo sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. Kinumagahan, umuwi na si Laban matapos hagdan ang kanyang mga anak at mga apo. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maganda ito. Mahaba-haba pero maganda. Okay. So, ano Hello po, watching from Abu Dhabi, Marilyn Rabe. Hello po. Abu Dhabi. Saan ba yan? Sa Cubao? Opo. Abu Dhabi. So, Middle East yan. Opo. So, Middle East, so US, Middle East, Asia, Australia, Europe, lahat ng kontinente. Sa Mars, wala pa naman yung dati. Mga Mars. Martian, maganda kayo. Okay. So, sana mag-like and subscribe. Pero, nevertheless, it is the quality. Yung mga nakikinig sa atin talagang quality yan. Meaning matatalino yan. Yan. Yung mga bagong nanonood ko, huwag kayong maguluhan. Basta kung ano po yung paniniwala ninyo, yun yung paniniwala niyo. Okay. So, basahin po natin. Binasa po yung Genesis 31. Ito naman po paliliwanag natin, layman's term. Dito po nagsimula na po ang mahigpit na alitan ni Laban at saka ni Jacob. Pero makikita mo, doon sa mga nakaraang chapter, pagbasa, itong dalawang ito ay parehong mandurugas, mandaraya. Alam niyo nga, di ba? Ang pangalan Jacob, mandaraya daw yan. Tandaan niyo, may history na po siya sa kapatid niya si Esau, na kay Jacob. Ngayon na siya naman ang nadengoy ni Laban dahil yung asawahin niya napalitan ng duling yata o banlag. May diferensya sa mata na pinalitan. But nevertheless, dalawa naman yung naging asawa niya, plus may dalawa pa. No? So, yung handmaid nila. So, sa mga twin, hindi talaga sumusunod sa Diyos magulo. No? Okay, ito yung nangyari. No? Sa 31 na tayo, tawid tayo sa 31 kasi medyo summary yung mga nagdaan. Alam niyo po, dito pumapasok na yung inggit. Kasi yung mayaman na ng gusto si Jacob dahil lahat ng inaanak ng mga alaga nila is puro may batik. Di ba? Kasi dahil nga ni-style doon si Jacob na may pinapakain para lahat ng mga barako, sabi niya, paliginiban daw yun, sabi daw ng Diyos sa kanya, guide sa kanya ng Diyos, ay pakain yun. At nagkakaroon ng batik-batik, yun yung kasunduan nila ni Laban. So bihira kasi yun, pero dahil sa pangyayari yun, nagkakaanak ng puro batik-batik. Okay. So, at naging mahina yung kawan o yung mga alaga ni Laban. So, kumbaga parang 3:1. So, ang dami yung mayaman ng gusto. Nag-inggit ngayon yung mga anak ni Laban. Which is mga bayaw niya yun. Okay. Sinulsulan ngayon yung tatay niya. No, ito na yung layman's term, no? Sinulsulan. Para gawa ng masama. No? Anong gagawin masama doon? Hindi nabanggit. No? Pero ano yung pwedeng gawin masama? Para kunin lahat uli sa kanya, o kaya buhay niya, whatsoever. So natunugan ngayon niya dahil sinabi ng Diyos kay Jacob na umalis ka na dito at bumalik ka na sa lugar ng iyong ama. Okay. So tandaan mo, umalis si Jacob dahil pinalis din siya ng kanyang ama at ng kanyang ina dahil papatay naman siya ng kapatid niya si Esau dahil dinaya nga niya si Esau. Okay. So ngayon naman, pinalis siya ng Diyos doon kay Laban para bumalik doon sa lugar ni Isaac na kanyang tatay. No? So sa mga tuwid, nagplano sila. No? At pumayag naman yung mga anak ni Laban na asawa ni Jacob, pareho si Leah at si Rachel o Rachel, no? Na
sumama kasi sabi niya wala na tayo mamanahin sa ating ama, nilustay na ng ama natin, whatever yung party natin. No? So sumama na sila, they make a travel 3 days no, bago natuklasan ni Laban yung kanilang pag-travel. Alam niyo, nung unang panahon pa, kahit kailan yung inggit, panira yan. Panahon ni Cain at Abel. Inggit ang umiral kay Cain, kaya niya pinatay si Abel. Nung panahon ni Kristo, inggit ang naramdaman nino ng mga pare ng ano, simbahan, mga templo. Templo po ang tawag doon unang araw. Inggit. Ayan po, inggit. Kasi gusto ng mga pari po, sila yung nakakaalam ng lahat. Gusto ng mga pari nun, sila ang susundin ng tao. Gusto ng mga pari nun, sila yung rockstar. No, meron pa bang ganyan mga pari ngayon? Ay, meron pa rin. Hindi pa naubos yung mga lahi ni Padre Damaso, ni Padre Salvi. Paulit-ulit lang, di ba? So, panahon ni Cain at Abel, panahon ngayon ni Jacob, sa susunod ng mga saling lahi, panahon ni Kristo, at maging sa panahon po natin ngayon. Inggit po ang umiiral sa magkakapatid, sa magkakaibigan, sa magkakamag-anak, sa magkakapitbahay, inggit. Kasi, hindi ba nyo kayang maging masaya pag mayroong mas umuunlad sa inyo? Di ba dapat mas sumasaya kayo? Mas sumisikat yung kapitbahay mo, kamag-anak mo. Dapat, di ba? Kasi gusto mo ikaw, pero wala ka namang ginagawa. Remember this, pag may isang sumisikat, mayroong isang umuunlad, it is because they did something na nagpasaya sa Panginoon, kaya sila biniyayaan. Ang tanong, did you do something? Maliban sa mainggit. May ginawa ba kayo? Huwag kayong mangusgawa, ganito. Hindi nyo alam kasi may ginawa yan, kaya yung nakakuha ng blessing. Maybe he or she did something great that God gave him yung blessing. Tigilan nyo yung inggit kasi papahama kayo niya. Okay, 3 days, pero dahil na marami sila, yung asawa niyang apat yung ano niya, di ba? Yung magkapatid, tsaka yung handmaid yung magkapatid. May mga anak siya doon lahat, di ba? So, nag-travel sila, plus yung maraming hayop, maraming yung tauhan. So, yun ang sukatan ng yaman. Ngayon, travel sila. So, hinabol ni Laban at yung mga anak niya. So, bayaw niya, yung mga kapatid nila yan, tsaka ni Rachel. Inabutan sila na unahan pa sila. Okay. So, doon nag-usap sila. At gumawa sila ng covenant. No? Pero hindi maganda yun. Actually, hindi maganda yung covenant nila. Hindi naman sila nag-ayos. Ang usapan lang, walang tatawid sa pagitan ng batong ito. Dahil oras na may tumawid, sumira sa kasunduan na ito. At ang kahulugan ng kasunduan na yun, yung dugo na binuhos na doon, ay dahil binuhos mo yung dugo ang ibubuhos natin dahil sumira ka sa kasunduan na yun. Remember yan, kasunduan, yung covenant palagi, kaya may dugo, miski ang God, kaya nga sinusunod niya yung kanyang covenant kay Abraham. Kahit salbahe si Abraham at ang kanyang lipi. Ito ngayon si Jacob. Pero dahil may covenant, tandaan mo, mag-isa yung Diyos dumaan sa pagitan ng mga pinaalay na dugo na hayop hatiin sa gitna. Dadaan ka sa gitna. So meaning nun, it is God's covenant to Abraham, not Abraham to God. Now, silang dalawa. So, walang tatawid. Oras na may tumawid, sinira mo yung usapan natin niya, then binigyan mo ako ng karapatan para ikaw ay patayin. So, yan yung malalim na ginawa nila doon na naglagay sila ng bato, kasunduan, kumain, nagkakaray ng dugo, yun. So, nag-part ways sila. So, nakita ninyo yung ginawa ng inggit. Okay? Usap sila regarding sa dayaan, pareho naman sila mandaraya, regarding sa partihan. Ito maganda. Ito pinakatawa ko ng tawa sa Genesis 31. May hinahanap na yung si Laban. Yung kanyang Diyos na nananakaw. Ang Diyos niyo po ba nananakaw? Diba? So, ang Diyos po ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Cristo, at Diyos ko po,
ewan ko po yung Diyos nyo, hindi po nananakaw. Pero yung Diyos po nilaban ay nananakaw. Maliliit po yun na Diyos-Diyosan. So kaya hinahanap niya sa pet, hindi po katulad ng mga rebultong malalaki. Diyos-Diyosan na maliliit. Inakaw ni Rachel o Raquel, no? Ninakaw niya. So inupuan niya doon sa camel, kunwari may regla daw siya. Naniniwala si Laban sa Diyos ni Jacob. Bakit may Diyos-Diyosan pa siya? Okay, katulad po natin, Kristiyano tayo. Kristiyano tayo, naniniwala tayo sa Diyos ni Abraham, naniniwala tayo sa Diyos ni Isaac, hanggang yun na nga, si Kristo nga. Malalim po na ano yan, pagdating natin doon, ba't si Kristo Diyos natin eh? Ano po yan? Mamaya, babasahin pa po yan. So sa mga tweet, no? Kung tayo po'y naniniwala doon, hindi po yun ang paniniwala po ng ibang relihiyon. So, pero naniniwala sila, halimbawa po, ang Islam, naniniwala sila sa propeta si Kristo. Pero katulad lang po si Kristo sa Islam ni Muhammad. No? Ang tunay na Diyos daw is si Allah. Tayo naman ang Diyos Ama. Okay. So sa mga tweet, pero naniniwala sila doon. So meaning, naniniwala yes, pero hindi yun ang kanyang sinasamba. Magkaiba po yun. Magkaiba yun, di ba? So tayo naniniwala tayo kay Propeta Muhammad. Bakit? Kasi po anak po siya ni Abraham. Siya po, pinanggalingan niya ay si Ismael. Na anak niya kay Hagar. Naging kapatid po niya ay si Rebecca naman. Kapatid ni Hagar? Kapatid ni Ismael, sino? Ay, hindi, kala ko kapatid ni Hagar. Kapatid ni Ismael, si Jacob. Ay, si Isaac. Sorry. Ako, naloko na. Bilis ko kanina. Sensya na po. Sorry po. Okay. Lilinawin natin. Si Abraham po ang pinangakuha ng Diyos. Okay. Na walang katapusang lahi na magiging makapangyarihan sa mundo. Okay. Ang una niya pong anak ay si Ismael. Kaya po si Ismael ang palagi natin sinasabi, sumunod ay sino? Si Isaac na po. Yan, si Isaac. Yan naman po yung pinanggalingan ni Kristo. Okay? Para po madali, ha? Para ang daming pangalan, nagugulo kayo eh. Si Ismael naman po, pinanggalingan po ni Muhammad. So, dalawang propeta, kung babatayan po natin, sa paniniwala ng Ismael. Anong Ismael ng Islam? Okay. So, ang Islam naman po, ang tawag nila sa ano, ay si Allah. Okay. Tawag naman po natin ay Diyos Ama. Okay. So, okay na. Okay ka na. Hindi ka na naguluhan, ha? Hindi ka na naguluhan. Okay. So, ayun. So, nakita po ninyo, yung Diyos po ni Laban, so saan galing naman si Laban? Siyempre marami ng tribe kung saan ang galing yun. So, definitely hindi galing kay, galing sa nanay niya yun. No? Sino? Yun, tatama ka na. Ano nga yun sa'yo? Nawala na ako. Sino asawa niya, no? Lisa? Si Rebecca po. Yan. So, si Rebecca at si Laban ay magkapatid. Magkapatid. Ayan, nakuha mo. So, ibang lahi sila, pero isang grupo sila. Okay? So, sa mga tweet, no? Anong tawag dito? Hindi na, naguluhan na ako. Ang Diyos-Diyosan ni Laban, siyempre, marami nang is Diyos-Diyosan niya, nananakaw. Ang Diyos ni Abraham ay hindi nananakaw. Dahil ito yung espiritong buhay. Yan yung kaibahan. So, kayo po, no? Ano ba ang Diyos nyo? Diyos na nananakaw na pwedeng nakawin? O Diyos na espiritong buhay? Yan po yun. Ako, tawa ko ng tawa. Hinahanap yung Diyos niya. Hinahanap sa tente ni Raquel, ni Leia. Hinahanap doon sa dalawang handmaid. Hinahanap sa tent ni Jacob, wala ang makita. Pero hindi niya alam, inuupuan lang pala ni Raquel yung mga Diyos-Diyosan niya. So, ano dahilan ba't ninakaw? Una, baka hindi yung sinasamba ni Raquel. Ano na lang po ito, mga theory na lang ito. Pwede gusto ni Raquel na iwanan ni Laban yung paniniwala doon. Pero whatever it is, ninakaw yun. Pero para sa akin, ano dito ang aral? Ako, sagana na akin. Dito po, pinakikita po ang katawa-tawang setting ng maling paniniwala. Kasi po, Diyos na nanakaw. Ibig sabihin po, wala yung kapangyarihan.
Kung aso nga, mahirap nakawin. Bakit? Kasi mangangagat yun. Di ba? Kung ang mga ibang bagay po ay mahirap nakawin dahil po may security feature, yung kanyang Diyos-Diyosan pwedeng nakawin. Kala ko ba ang Diyos makapangyarihan dapat? So, it is your choice. Gusto nyo ba ang Diyos nyo ay Diyos na nanakaw o Diyos na Espiritong buhay? Dahil si Laban mismo ay pinangarap o nanaginip at sinabihan ng Diyos ni Jacob, ni Abraham. Ang sabi niya, huwag mong pagsasalitaan ng kahit ano, maganda man o hindi, si Jacob, meaning huwag mong aawain dahil may kalalagyan nga bata. Parang gano'n. So, imagine mo, di ba? Yun ang espiritong buhay. Eh yung sa kanya, nananakaw, inupuan pa ng may regla. Di ba? May tanong. Watching from Philippines. Watching from Philippines, ang layo niya. Android, hello. Nathan Floyd, watching from Morocco. Morocco is part ng Middle East pa rin. Europe, Africa. So, African continent. So, galing ka doon. Kung nga kamukha mo yung doon sa God must be crazy, katabay. Hello po, Miss Rowena Kada. Rowena, kada. Ang biro ko dyan kay Rowena Kada eh. Pag healing din, dala-dala niya yung listahan hanggang ngayon sa text. Ang haba. Puro kada. Ang sipag niya magsulat eh. Yan yung talagang patunay ang kanyang pagmamahal sa kanyang kamag-anak. Talagang hindi siya napapagod magsulat, mag-text. Talagang grabe. Rowena, pagpalaya ka ng dami. Okay? Yan yun. Yan yung patunay. Yung iba, tangod eh. Okay. Siya hindi. Kada. Kaya pag ako magbabasa naman, parang ko sa pamilya, kada. Mula kay Rowena, kada. Morocco. Okay. Oh, meron pa daw. Watching from Taiwan. Uy, Taiwan. Dominado. So, Asia? Asia. Asia. Yan, Taiwan. International flag ng AGT. So, AGT, international. Paano tayo tatakbo niyan? Di ba tumakbo ang concert, district 2, talo. Baka naman kailangan, hindi lang national, international. Di ba? Manalo na ako pag international. Kasi wala silang boto dyan. Ako meron. Okay. So, ano pa ba? Di ba po nakakatawa? Actually, this one funny chapter sa Biblia. Natawa ako eh, nung nagre-reflect ako dyan eh. Sa iba po, hindi nila masyadong tatakil yan. Pero this chapter is one proof of two kind of God. Ano yung gusto ninyong pagsilbihan na Diyos? Espiritong buhay? Na babantaan yung kalaban mo? Huwag mong pagsasalitaan ng maganda o pangit ha? O yung Diyos mo nananakaw. Di ba? Siyempre po maganda yung Diyos na walang hanggan at buhay. Okay? Igandahin natin yun. Ang saya ko po, kasi po yun po yung pinaniniwalaan ko Diyos. Yung espiritong buhay na bumubuhay. Good evening po from Maya. Daisy Sabala. Ay, family of Tanay. Thank you po Paano masasabi ka? 40 days. So ngayon ang akyat ni Kapinong, no? Kamusta mo kay Lord, no? Ang espiritong buhay ng Panginoon ni Abraham, ng Panginoon ni Isaac, panahon ni, mamaya, ayaw ko banggitin yung pangalan. Ang Panginoon ng tatay ko. Okay. From Tanay, malayo yan. Malayo rin po. Naakit na siya, si Kapinong, malayo-layong biyahe yan, no? 40 days, kasi may paniniwala, after 40 days, yung namatay po, yung kaluluwa na namatay, from the day na namatay siya, ay aakit na sa langit. Si Kapinong po ay isa sa Orange Team. Keep safe, Daisy. Okay. Sige, ano pa? Maganda po ang lights nyo. Nga. Maganda si Angel. At gwapo po si Sister Anthony. Sino sabi niya?
Bigyan ng ano yan, t-shirt. T-shirt. Diyos Agano de Mundo. Thank you po. Yan. Wala pa tayong t-shirt. Lalabas tayo ng anniversary shirt. Hopefully, dumating yun sa 2022, yung 23 years na anniversary shirt. Ay, dapat sunod na natin yung June 1 na eh. Oh. June 1 na. Senyor, I know po our God is hindi nananakaw. Bakit po may mga ninanakaw na rebulto sa simbahan? Thank you po. Okay, isa rin po sa patunay yun. No? Yung rebulto pong nananakaw sa simbahan, hindi rin po tunay na Diyos yun. Kasi ang Diyos nga po, espiritong buhay. Okay. So, yung po ang isang patunay na sinasabi sa Biblia, huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Ginawa ng kamay, ginawa ng tao. Dahil yan nga po ay may hangganan, nananakaw yan, susunod yan. Isa pong patunay, which is, yan po ay isang pagano na paniniwala, which is inadap ng Kristiyano. Para sa akin po is, madali na maintindihin yun. Ako, ito po yung paliwanag ko dyan. Sa wallet ko, sa cellphone ko, may mga picture ng mga mahal ko sa buhay, kaibigan, mga moment na nagpasaya sa akin, na every time titignan ko, nagbibigay ng alaala o nagbibigay buhay sa mga panahon na nakasama ko siya, yung panahon na yun, yung picture na yun, no? Memories, no? Nabubuhay, tumataas yung antas ng aking paniniwala at pag-ibig niya sa akin at pag-ibig ko sa kanya, yung masasayang panahon namin natin. No? So meaning, yung existence na once upon a time, di ba? We have a good time, di ba? Parang gano'n. So, meaning, nag-exist ka. Ganon din yung, halimbawa, si Mama Mary, nandyan sa Manawag at mga simbahan. Nagpapataas yun ng antas ng aking paniniwala. Yun yung kinagisnan ko bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko na hindi napapaliwanag ng maayos sa mga Kristiyano. Dapat yung pinaniliwanag bata pa. Kaya nangyayari, sa maraming Kristiyano o Katoliko, sumasamba ngayon sa mga imahe at rebulto na kung saan pwedeng nakawin, pwedeng sunugin. Kasi yan yung tinatawag na Diyos-Diyosan, hindi sila Diyos. Kahit pari naman po tanongin nyo eh, hindi po yan ang Diyos. Dahil po ang Diyos po ay espiritong buhay na nananahan sa bawat isa sa atin. Yan po yung katotohanan. So bakit ako may rebulto? Parti po yan, may kwintas pa nga ako, Mama Mary. Parti po yan ng bilib ko, katulad po ng relo. May relo ako. Wala din ako relo ngayon. Pag tinignan mo yung oras, it reminds you, anong time, nagsasabi ako ano yung panahon. Pero sa totoo lang, debatable yun. Kasi magtanong sa Amerika, anong oras dyan? Magtanong sa kanila, so magdidebate kayo kung anong totoong oras sa panahon na ito. Tanungin mo, kayong mga nasa abroad po ngayon, anong oras sa atin? 7:46. 7:46. So pag tinanong kayo, iba oras nyo. So magdidebate ba tayo? Kasi ang paliwanag doon, nasa ibang time zone kayo. Pero actually, isa yung panahon natin, nakikinig kayo ngayon ng aral ng Diyos. Ito ang panahon ng Panginoon. Ito ang panahon ng katotohanan. Pero kung titignan natin ng relo, magsasabi yan ng iba't ibang oras. Pero dapat nakikinig kayo sa akin. Nagsasalita ako ngayon ng katotohanan sa Biblia. Ito ang panahon ng Panginoon, ito ang panahon ng katotohanan. Hindi natin pagtatalunan yun, pero pagtatalunan natin ang oras na ibibigay ng relo. Sabihin natin, Rolex kung tinignan ko, yung sa'yo Rolex din. Pero magkaiba. Pero may paliwanag dun eh. Dahil nasa ibang time zone ka. Pero ang Diyos ba may time zone? Wala. Kasi ito yung panahon ng Panginoon. Ito yung katotohanan. Kaya ka nakikinig kahit anong oras mo nga dyan. Nakuha po ninyo. So yun po yun. So ibig sabihin yung relo ba nagbibigay ng maling oras? Hindi. Nagsasabi lang siya ng oras ayon sa gusto nating paniwalaan. Gusto kong paniwalaan, alas 7 pa lang dito. Sa inyo, alas 10, alas 11. Umaga sa inyo, gabi sa amin. Magtatalo ba tayo? Hindi.
Dahil ang panahon na ito ay panahon ng Panginoon at katotohanan. Naintindihan nyo? So magtatalo ba tayo sa relo? Magtatalo ba tayo sa rebulto? Nasa tao po yun. Kung ipipilit natin ang gusto natin, ay yung relo ang nagbibigay ng panahon. Mali. Mali. Di ba? Panahon ng New Year, yun ang panahon para magsaya. Dahil panibagong taon, panibagong pag-asa. Panahon ng birthday, panahon ng celebration, pasasalamat sa Panginoon sa panibagong buhay. Hindi June 15, hindi December 31. It is because January 1 na sa atin, December 30 pa lang sa iba. So magtatalo ba tayo sa petsa? Hindi. Magtatalo tayo sa konsepto, ano ba yung panahon na yun? Panahon ng pag-asa, panahon ng panibagong aasahan. So ganun din po yung rebulto. Kami mga Kristyano, o lalo na Katoliko. Ako po meron po ako. Pero when I pray, meeting po doon, altar ko po yun po. Ganun din naman yung mga Muslim. Wala nga silang rebulto, pero hinahanap nila kung nasaan yung Mecca. Yung Mecca, doon sila nakaharap. O malayo lang, pero meron din. O yung iba naman, wala nga, pero titingala. O, saan ba yung Diyos? Ang Diyos po ay Spirit ng buhay na nananahan sa bawat isa sa atin. Yun lang yun eh. Okay. Kaya po yung Genesis 31, lahat naman niya importante. Bihira po ang makakakuha ng sustansya ng bawat chapter kung wala kayong lukog ng Espiritu ng Diyos na buhay. Okay, tanong? Yes po. Ano po yung dalawang bilog sa harap niyo? Nagalaw po si Nagalaw. Ano po yan? Magic yan. Magic ball. May tatanungin po kayo sumasagot yan. Alam niyo yung 8 ball? Yan po, meron po yan. Magbabanggaan yan. Watching from Saudi Arabia, Honey Love. Sino si Honey Love? Sino? Hindi ko. Hindi ko Honey kilala. Love. So sweet. Honey Love. Yun yun. Okay. Saudi. Wala po to, mga ano lang po to. Seryoso po, hindi ko rin po alam. Ako po gumawa niya, binili ko yan. Kasi pag binili mo ng setting na mahal, so ako lang bumili. Ito sa Uniwide ko pa ito binili. Murang-mura. Diba? Sa tuloy ako. Sa Uniwide ng araw, mainit na, malikabok pa eh. Diba? Pero ang bilihin, murang-mura, pipili ka lang na hindi sira. 20% off sira. Ganun po akong kagaling, di ba? Ganda. So wala nang tanong? Sige, tandaan po ninyo, yung Diyos na nananakaw, at yung Diyos na buhay. Kayo, bahala kayo. Genesis 32. Ako? Okay. Genesis chapter 32. Kumanda si Jacob na salubungin si Esau. Esau. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos. Kaya tinawag niyang mahalain ang lugar na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ibinasabi. Ako si Jacob na abang lingkod mo. Matagal akong nanirahan sa tiyulapan at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko na ang mga sugong ito upang ipakausap sa iyo na magkasundo na tayo. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap ko namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubhang nabahala. Kaya pinagdalawan niyang pangkat ang kanyang mga tauhan, pati mga hayop, upang kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makakatakas. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau.
Nangangamba po akong sa pagkikita namin patayin niya kami, pati mga babae at ang mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyo, pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Kinabukasan, si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako at 200 inahing kambing, 200 inahing tupa at 20 barako. 30 katasang kamelyo na may mga anak, 40 inahing baka at 10 toro at 20 inahing asno at 10 lalaking asno. Bawat kawan ay pinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsabay-sabay. Lagyan ninyo ng pagitan ang bawat kawan. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masalubong mo ang aking kapatid at tanongin ka, sino ang iyong Panginoon? Saan ka pupunta? Kaninong mga hayop ito? Sabihin mo, ito po'y galing sa inyong lingkod na si Jacob. Regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Esau. Sabihin mo rin kasunod na ninyo ako. Ganito rin ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo at sa lahat ng alipin kasama ng kawan. Ipinasabi rin niya sa mga ito na siya'y kasunod nila. Inisip ni Jacob na sa ganitong paraan patatawarin siya ni Esau kung sila'y magtagpo dahil sa mga regalong padala niya. Ang mga regalong ito ay nauna sa kanya. Nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Nakipagbuno si Jacob sa Peniel. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Jabok ang 2 niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos may tawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon, nakipagbunong sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito ay nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, ika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag mo sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtatagumpay. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat ng araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano ko pag may mga binabasa ko ganyan o kaya nakikinig, hindi ko alam kung sa akin to, kung meron akong differentiate. Nabivisualize ko lang. Napupunta ako sa scene na nandun, yung scenario yun, papanood ko, narinig ko yung sigawan, usapan, naiintindihan ko, nararamdaman ko yung plema. So, hindi lang visual yan. Ha? So, parang lilipad ako, nangihila ako papunta sa it is a gift sa akin. Kaya, pwede ba sa akong mabilis? Tapos biglang, andun ako. Yan. Kaya, madali ko ipaliwanag. Okay. So, maybe a gift from God. I'm sure gift yun from God. Kaya lang minsan kasi parang teacher ko po, paparusahan ako nung araw ko. Kasi di ba may mga libro na nagsisharing kayo ng katabi mo. Kaya bagal-bagal bumasa. Lipat mo na. Ako na lang magkukwento sa iyo. Kasi nga mabilis ako magbasa. Yun yun. Tapos biglang pag natapos ko na, alam mo yun, parang wala na akong ginagawa. So yung parang hindi ako nagbasa. Pero pag tinanong naman ako, katulad ngayon, nakikita niyo po, kung hindi ginagawa ka habang nagbabasensya, ganun po. Kasi isang gano'n ng kulap po yan. Tapos sabi-visualize ko naman. Yung utak ko multitasking. Okay, anyway, ganito yan. Balik tayo sa Genesis 32, no? Ayan na. Actually, kung kailangan umuwi ni Jacob sa kanyang bayan ng kanyang ama, na si Isaac, kailangan niya makipagkasundo kay Esau.
Kasi tandaan mo, niloko niya si Esau, no? Nakipagpalit siya ng birth, no? Yung birthright, no? Yung karapatan ng unang panganay o ng unang anak. Dinaya niya sa pagpapakain sa bulan na si Isaac. Okay, so sa mga tuwing, no? Ito na yung drama. Kaya sabi ko, ganda ng drama. Hindi pa tapos yan. Pa-climax pa lang. Kinakabahan si Jacob. Pinadala niya muna yung suko para sa kausapin. Nauuwi na nga siya, no? Reconciliation. No? Makikipagkasundo siya. No? Padala siya ng mga regalo. Actually, nung bumalik na yung mga suko, natakot siya. Papunta na rito, 400. So, ilang batalyon ang kasama na pawang lalaki. So, digmaan ang gusto, no? Batalyon eh. Hindi siya inantay, kundi sasalubungin siya somewhere. Natakot ngayon si Jacob. So, pinaghiwa-hiwalay niya yung pamilya niya, tinawid niya, naiwan siya mag-isa. Na sobrang takot niya. Alam niyo po, pag tayo takot, no, isa lang ang dapat gawin. Criticism ang ginawa ni Jacob. Nagdasal siya. At sa pag-iisa, ito po paulit-ulit po sinasabi po sa atin sa Biblia. Kung gusto mo talagang makausap ang Diyos, kung gusto mo talagang sagot mula sa Diyos, mag-isa ka. Wala kang kakausapin. Kaya siguro marami yan. Si Tata Bert, si Linda, nakikita nila may mga panahon na pag milagro rito, manggagaling ako sa pagkulong o isolation. Nakakulong ako mag-isa. No? Bukas yung TV. Netflix marathon. Hindi po. Kung gusto mo talaga makausap ang Diyos, kausapin mo ng Diyos na mag-isa. Actually, sa panahon ni Kristo, sinabi yun. Masok sa isang silid, isara mo yun. At sa ganun, makausap mo ang Diyos Ama sa langit. Okay. Only in isolation o mag-isa kayo. Nung mag-isa na lang siya, doon nagpakita ang Diyos. Sa pamamagitan, may nakapagbunog sa kanya na lalaki. Kasi yun ang binanggit eh. Magdamag. Actually, talo si Jacob. Ang problema, dahil wrestling nga yung laban eh. Pagbuno, hindi suntukan eh. Yung wrestling. Ayaw niyang bitawan ng mama, no? Yung lalaki, sabi niya, wala mo na ako, magbubukang ng liwayway na. So, sabi niya, i-bless mo muna ako. Diba? So, parang nga mabitawan siya, tinira siya ngayon ng lalaki. Kaya si Jacob ay isang pilay. Pilay si Jacob eh. Dinala niya yung panghabang buhay, yung pilay na yun. Yung dinadahilan kaya ang mga Hudyo, may Jewish law kung sa halatsa o halaka. No? Hindi kumakain sila ng nerve o yung tendon, yung pinaglalagyan ng sakit ng hita. Hindi ang kinakain. Kasi Jewish law talaga yung batas yun. Masamang kainin yun. Kasi banal yun. Banal na. So hindi kinakain. Well, ayun. Humingi siya ng blessing. Nagdasal siya talaga. Sinabi niya, bago pa siya managigit noon, nagdasal siya talaga ng taimtim sa Diyos. Sinabi niya, Panginoon, yung pangako mo sa aking Ama, sa akin. So talagang nagdasal siya. Yun po yung sinasabi ko sa Biblia, maski panahon po sa New Testament. Kung gusto mo talaga magkausap ang Diyos, kailangan mag-isa ka. Tinawid niya yung kanyang mga asawa, anak, kasi marami po eh. Yung mga pinaghiwalay niya na yung dalawang pangkat, yung mga ari-arian niya, at mga tauhan niya, at naiwan siyang mag-isa. Haharapin niya ang kanyang kapalaran, mag-isa. Para wala nang madamay. As in, mag-isa siya. Haharapin niya yung kapatid niya si Esau at ang kanyang tauhan ng 400. Isa lang ang kanyang sinasandigan. Ang pangako ng Panginoon kay Abraham, ang pangako ng Panginoon kay Isaac, at ang pangako ng Panginoon kay Jacob. Okay? So, kagulat-gulat dito. Ano bang pangalan mo? Sabi ni Jacob. Ayaw sabihin mo, Angel. Actually, Angel yun. May debate yun. Diyos mismo yun. Meron pang isa si Christ din yun. Kasi si Christ nga daw yung nag-appear, nagkatawang tao. Kasi yung appearance ni Christ is the same yung Diyos na nagkakatawang tao. Kasi yung Diyos na nagkatawang tao, isa lang, yung Kristo. Pero ang Diyos ay nagkatawang tao sa maraming pagkatao.
doon. Bakit? Kasi yun ang tinawag ni Jacob sa lugar na yun. After niya kanyagan ng bagong pangalan, ang kanyang pangalan ay ngayon ay tatawagin kang Israel. Ikaw ang tao na hindi matatalo nino man. Di ba? Do, talo ka na sa Diyos, hindi ka bumitaw. Talo ka na ng anghel, hindi ka bumitaw. Talo ka na, hindi ka bumitaw. Kaya ngayon, ang pangalan mo ay Israel, na kung saan walang makakalupig sa iyo. O, ngayon, naiintindihan nyo na. Genesis 32. Okay. Paano tayo mong paliwanag niyan? Baka mayroong mas magaling. Ito lang. Hindi ako, ano lang yan eh. Bumababalan sa akin yan. Normal na ako. So, nung sinabi yun, yun yung magmula na, bakit kailangan palitan ng pangalan niya from Jacob na ang ibig sabihin ay Mandaraya? Kasi iba na ngayon ang uhulugan ni Israel. Si Israel ay isang bayan at lipid angkan ng hindi matatalo, malulupig, nino man. Oh, gulat kayo, no? Nga kayo, no? Basa kayo ng basa, hindi nyo naiintindihan. Kaya alam nyo na ang Israel kung bakit hindi malupig-lupig. Ay pabugbugin. Nag-iisa siya sa Middle East. Pasensya na po sa mga Muslim. Kanya-kanya po paniniwala yan. Ang binabasa ko po ay Biblia ng Katoliko, ng Kristiyano, ng Hudyo. Parte po ito ng Torah. Okay. So, yun. So, kaya po, yan po yung sinasabi natin, no? Na tandaan ninyo, ang Diyos pag nagpangako, yun po ay Diyos na nagkatawang tao at nakipag-wrestling kay Jacob. Para sumuko na siya, para umayaw na siya. Kaya po alam niyo po mga propeta o mga tao buhay ngayon, madaling malaman po hindi sumusuko yan. Kahit anong pagsubok, hindi mo mapapasuko yan. Yan. Natatakot, mangangamba, pero tatakbo sa Diyos yan, pero hindi susuko yan. Hindi mo mapapasuko yan. Okay? Yung 7-day o 6-day war na pinagtulungan ng Israel, bansang Israel ng Syria, ng Palestine, ng Iran, pinagtulungan siya eh. Talo silang lahat. Talo silang lahat. Ang masama doon, yung Israel dati maliit lang. Kakagera nila, lalo sila lumaki. Talo sila. Eh ngayon, hindi nga pinigilan ng Israel yung Gaza. Nakakuha nila yan. Away-away kayo, may sigaw-sigaw kayo, ceasefire. Hindi kayo uubra kasi nga Diyos mismo ang nagpangalan ni Jacob, pinalitan ng Israel. Okay, ito po tayo. Ang lahat po sa atin ay may pagkakataon. Kung karapat-dapat na kayo at napatunayan niyo sa Panginoon na kayo karapat-dapat, babaguhin ka ng Panginoon. Kasi babaguhin ka. Okay? And the word and promise of God, kahit anong paggawin yung pagtatawa, panahon niya ng Old Testament, lumampas na yung New Testament, narito na po tayo sa millennium. Hindi niya pa rin nga matalo-talo yung Israel eh. Hindi po ba? Oo. Tama po ba? Maraming tapak sa Israel, ba't di matalo-talo yan eh? Ang dami naman pwede pangalan. Di ba? Israel. Okay. So, yun. Di matatalo. Kaya yung mga anak niyo, pag Israel pinangalan niyo, aloko na kayo. Ang kulit, no?
Sige. May tanong pa. May tanong kayo. Anong oras na tayo, Jay? Naisip ko lang, nung unang nag-COVID, freeze ang Israel, di ba? Anong Israel? Di ba sila unang nag-COVID? Hindi ko po sure. Sila ba yung unang wala ng COVID? Hindi na sila nagmamask. Sila yung unang po doon. Sila. Kaya, So, pati COVID na-overcome nila. Oo. Kaya, Punta tayo Israel. Gawin ko sundalo doon. Lahat ng tao doon sundalo. So, hindi pwedeng hindi ka sundalo. alam naman siguro ng mga kalaban ng Israel na hindi nila kayang talungin ng Israel. Bakit patuloy pa rin nilang ginigera ito? Hindi po nila alam. Kasi po Islam sila eh. Ang Islam po ay iba po ang paniniwala. Hindi naman po pareho ng Biblia natin. Ang binabasa po nila ay Quran. Ang nakalagay po doon, lahat po ng infidels o hindi naniniwala sa Quran, sa banal na Quran, ay dapat putulin ng ulo o irahin o awayin hanggang sumati o kung lumipat sila sa Islam. Yan yung paniniwala ng extremist. Okay? But of course, yun naman kasi talaga yung nakasulat. No? Yun talaga yung nakasulat. Kaya uso yung mga pagpugot doon ng ulo ng mga kalaban. Yan yung pagputol ng mga kamay. Yan yung doon nung gagaling. So, galing yun sa banal na Quran. Okay? Pero, siyempre po, hindi tayo magdidebate. Kasi po, yun yung paniniwala na binabasa ninyo. Ito naman po yung paniniwala na binabasa ko. Kung si Jacob po ang Israel, ano naman po si Esau? Yung po, sa mga kanto-kanto. Di ba nagtanong yan? Doon tayo sa nababasa ang gulo nyo. Pero masasagot yun. Basta nga lang po, Esau doon sa kanto-kanto, barbecuehan. Doon kay Aling Pining na barbecuehan, nandun yung Esau. Senyor, naisip ko po, Jacob showed an unconditional love kasi hinarap niyang lahat, di niya sinama sa away ang family niya and tauhan niya. Kahit siya masaktan, basta safe ang family and tauhan niya. Alam niyo kasi, tingnan niyo, pati pagpapakumbaba niya sa harap ng Diyos, sabi niya, dumating ako, umalis ako ng tungkod lang yung dala ko. Yan, tungkod lang. Alam niyo yung tungkod kasi nag-travel siya mag-isa di ba? Sakto, tumakas siya kay Esau Wala nga napadala sa kanya yung kanyang amang si Isaac, remember? Di ba? Kaya nga nagtrabaho siya kay Laban, di ba? So, ngayon, babalik siya sa kanyang lugar na tungkod pa rin ang dala niya. Meaning wala siyang dala. Yun yung pagpapakita. Alam niyo, in many instances, no, pagkakataon na nakaharap mo ang Panginoon, you cannot make yabang, no? Kasi pag niyabangan mo ang Diyos kung sino ka, kung ano na-achieve mo, yung panaginip na makaharap mo yung Diyos, hindi mo makakaharap. Hindi mo siya makakausap, hindi mo siya. Sorry, pero yung puno. Kailangan punong-puno ka ng pagpapakumbaba. Kaya nga po ako, palagi ko sinasabi, kung magaling ako, hindi ko po alam. Sabi niyo nga, gift. Hindi kaya parang abnormal lang ako. Gift. Gift talaga ng God. Kung gift ng God, salamat Panginoon. Okay. Pwede po ba sabihin na blessed country ang Israel because of God's promise? Actually, the country or any place na makakakuha ng blessing if yung mga taong naroon ay naniniwala sa buhay ng Diyos. At hopefully, itong center ko, no, maliban sa akin, lahat ng naninirahan dito, kahit dito lang, kahit huwag na yung mga kapitbahay, no, nasa kubkob, no, nasa kubkob ng blessing ng Panginoon. Yan yun. Kasi kung naniniwala ka, tandaan mo sa isang bagay, naniniwala ka, then nabibilang ka, ibig sabihin. Kung hindi ka naniniwala, definitely, hindi ka kasama sa blessing. So, ang nagkataon, the Jewish law is napakahigpit. No? Ang Israel ay napakahigpit. At lahat ng mga tao doon sumusunod. Kasi nga, alam nila, sila yung napapalibutan ng mga kalaban. So, sa lumuhon nila, mga kalaban, kasi meron Jewish is Muslim. Hindi lahat ng Jew lang, meron Jewish. Marami rin kasing pagkakahati-hati. Meron Jew na Christian. So, Hudyo na Christian. Meron Hudyo na Hudyo. Okay? Si Kristo po ay Hudyo. Kaya nga po, di ba, King of the Jews.
Senior, totoo po, mandatory sa Israel ang military service. Yung huling kandidata ng Miss Universe ay Colonel in rank po. Oo, sino to? Si Wonder Woman? Di ba? Di ba Miss Universe din yun? Obligado ka dun. Hindi pwede lahat kayo sundalo. Di ba yun nga yung gustong gawin? Kasi nga makikipaggera yata tayo, kaya dapat tayo lahat ng sundalo. Gusto ko yun, gera na. Hindi niyo ako matatalo. Yan. Kung Israel po ang pangako ni God, bakit pa nasa Vatican ang Santo Papa? Ay, tanongin niyo sa kanila. Kasi po, ang pinag-uusapan po natin, Old Testament. Kay panahon ni Abraham, panahon ni Isaac, panahon ni Jacob, na ngayon po ay Israel na. Okay. Matapos po yung mahabang panahon, New Testament, pumasok po si Kristo. Okay, namatay po si Kristo, there is no Christianity pa, there is no Vatican. Ang pumatay po kay Kristo ay Roman soldier, no? Galing sa Vatican, galing sa Europa, no? So, ilang faction? Ilang fraction po ba? Faction niya. Faction po ang Jew. Marami. Hindi ko lang mabilang. Anyway, sagutin ko yan sa susunod. So, balik muna tayo. So, nung nakatay na si Kristo po, it takes 300 years bago nag-usap-usap pa po ang mga iba-ibang leader ng iba-ibang sekta kung sino yung gagawing Diyos. Paniniwalaan na Diyos na nagkatawang tao. And sa pinaka-final listahan ko, it is between Jesus Christ at saka Juan the Baptist o Juan Bautista, which is magpinsan sila. Magpinsan kasi si Elizabeth na ina ni Juan Bautista at si Maria na ina ni Jesus. Okay. Ang naging basihan, bakit si Kristo ang ginawa nilang, kasi martir din si Juan Bautista, pinugot yung ulo niya dahil hiningi ni Salome. After niya sayawan si Herodes. Okay. So, martir silang pareho. So, ang problema kay Juan Bautista, konti ang libro o nasusulat tungkol kay Juan Bautista, hindi katulad ng kay Kristo na maraming nasusulat. Yung 4 na libro na pare-pareho, plus yung marami pang iba, kaya lang nagko-contradict na doon sa 4, kaya hindi na nila sinama yung 4 na lang. Kaya napili nila si Jesus Christ ang gawing sentro ng faith, ng Kristyanismo. Yun yung istorya. Then after that, no, kasi after 300 years, no, si Pedro, na nagkatatlong beses na tinanggi si Kristo, ay binitay ng patiwarik sa Vatican mismo, kaya nga St. Peter Square yun, doon mismo siya binitay ng patiwarik dahil tinutuloy niya yung aral ni Kristo. So, para magkaroon ng totoong kapangyarihan, no, over kalaban, sa gitna ngayon ng Rome, tinayo ang Vatican City o kung saan seat of power ng Iglesia na naniniwala kay Kristo, na yun yung mismong pumatay kay Kristo. Kasi pangako ni Kristo yun, darating yung Misaya na pababagsakin ang templo, pababagsakin ang kapangyarihan ng malalakas na empire. Doon mismo sa gitna ng Roma, itinayo ang Vatican. Independent state yan sa gitna ng Rome. Yun yung kapangyarihan ng Diyos. So iba po, doon na naghiwalay. Yung Jews, dito na ngayon sila sa Israel. Yun naman kaya ano. So nag-iba yung istorya. Hindi naman nag-iba. It is just the same. Yan yun. Kaya huwag niyo masyadong guluhin. Kasi po ngayon, ang nire-represent ng Iglesia Katolika o yung Catholic Church, yung pong nasa St. Peter. But of course, marami ng born again, marami ng Christian, iba-ibang denomination na, iba-ibang lugar. Sa Amerika, sa Africa, si Kibuloy nasa Davao, pero Kristo din yung kanyang pinaniniwalaan.
So, at marami pang iba. Diba? Sa Eli Soriano, Cristo din sa Pampanga. So, yun yung mga seat ng kanilang mga power. O, di ba? Ako, di ko alam kung ano yung paniniwala ko. Dito tayo sa Parañaque. Pero di tayo religion. Huwag masyadong maguluhan. Okay? Sige, ano ba? Ano ba tanong? Si Cristo po hindi nakapunta sa Vatican. Ang nakarating lang po doon ay si Pedro. Okay. Si Cristo po ay doon sa Israel. Both in the Jewish side at saka doon sa Muslim side. Andun sa Jerusalem. Half of them, o 1/4 na parte ng Jordan River, ganun din. Ilog Jordan. May plano po ba kayong dumalaw sa Israel daw? Oo, gusto ko ang tumira doon. Unang-una, magaganda ang Israelite. Dito mo si Wonder Woman, di ba? Tangkad, no? Yung magiging anak ko, gano'n matangkad, di ba? Yan. Ang mukha ni Lawrence nga si Wonder Woman. Eh. Kaya lang, di naman to Wonder Woman lang. Kasi, hindi, Wakanda to eh. Wakanda eh, di ba? Wakanda! Wakanda forever. Okay. Sige. Alam ko yan, no? Give po ng Diyos. No? Okay, so anong oras na? Paalam na tayo. May tanong pa. Sige, maganda yung story. Di ba po si God nagpapakita sa piling tao at nakakausap po? Si Jesucristo po ba ganun din? Oo naman, maraming beses. Sa Getsemani, di ba, nakipag-usap siya, di ba? Maraming beses niyang nakakausap. Miski yung nasa cross siya, di ba? Pinakausap niya, yung 7 last 4, di ba? Ama, di ba? Di ba, palagi, no? So, mahaba po istorya. Isa pa sa pinaniniwalaan ko ng iba, yung mama o lalaking nakipag-wrestling kay Jacob is yung Diyos mismo na nagkatawan tao. So, sinasabi nga nila si Kristo din daw yun. Actually, yun yung paniniwala nila. Pero kasi nung panahon na yun, yun yung tawag sa kanya lalaki. Yung panahon naman ni Kristo, na yung Diyos ay nagkatawang tao, ang pangalan niya ay Kristo. Just the same sa iba pang mga parting na sa Bible na yan, may mga ibang parte na iba ang pangalan ng Diyos na nagkatawang tao. So, yung iba ina-associate na kay Kristo, okay na po yun, huwag nyo na i-associate kasi magugulo lang yung istorya. No, let the story be like that. No, kasi si Kristo po sa New Testament pa eh. Yung iba kasi makikita ko, pinaliliwanag, si Kristo din yun. Teka muna. Kasi in the beginning, the name of God is not Christ. Yan yan. Okay? Sana sa bawat isang Kristiyano magkaroon ng pagkakataong makarating ng Israel. Actually, ako na po nagsasabi sa inyo. Forget it. No? Hindi po pagkakataon makarating sa isang place. It is baliktad po. No? If you believe, no, you will be holy. If you believe, you will be different. Kung marireach mo ang Israel, you're making a fool out of yourself. Kasi po, the living God, no, yung buhay ng Diyos, is among in each and every one of us. It is not a place. Tandaan po ninyo, ang pinangalanan pong Israel ay si Jacob. At yung lipi po niya, natitigil po doon, yung po tatawagin Israelite. So sa makatuwid, no, it is the spirit within us. Kung paano tayo mabubuhay, there will be God within us. There will be the living God. You will recognize the living God in each and every one of us. You're making a fool. Pero hindi masama pumunta ng Israel. Just to see ano yung Israel. You know? I've been to many places. No? There's nothing there. There's nothing there. Again, nasa bawat puso ng bawat isa ang buhay ng Diyos. It's not the place.
Sir, kung nakapunta po si Jesus sa Vatican, pwede po ba na dapat Jews ang religion, dapat hindi Roman Catholic? Na-curious lang po ako. Yun may tanong. Si Godless. Okay. Hindi po ganun, hindi po ganun. Even si Jesus po, no, ang kalaban niya po ay mga, di ba, mga Hudyo mismo. Ang nagpapatay po sa kanya ay Hudyo mismo. Kasi po ang tinuro niya ay katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya nga po, di ba, binastos siya. Di ba nga sinasabi ng mga, hindi namin yan hari. Di ba? Kasi nilagay siya King of the Jews. Di ba? Hindi namin yan hari. O, di ba? Kaya nga siya pinagbabato para mainis lalo yung tao. Kaya nilagay siya King of the Jews. No? Ay maguguluhan po kayo. No? Ganito na lang. Huwag niyo muna kayo tumawid sa New Testament. Dito muna tayo na. Dito pa lang, naguluhan na kayo. Pinaghalo nyo na yan. Dami pa po. Dada pa si David, si Solomon. Lalo kayo naguluhan. Layo-layo pa natin dun. Genesis 20, 31, 32 pa lang po tayo. Genesis 50 chapters. Naaba pa. Tapos Exodus, ang ganda ng si Moises. Ten Commandments. Sige. Wala pa po. Tapusin na natin ito. Ay, parting words. Yan, dumating na siya. No? Si Rebecca. Sana po yung isipin natin na ang Diyos ay nananahan sa bawat tao. Isa na tunay magpakumbaba din tayo. Hindi tayo pwede magbalak sa Diyos. Kasi siya nga yung ating Diyos. Siya yung creator natin. Yan po. Do you really want to see God? Do you really want to talk to God? Do you want to feel God? Believe on His promise. Believe on His word. Believe in everything na sinabi niya. Dahil sinabi niya yun. Di ba? Siya ang salita. Lahat po yan nakasulat. Kung may iba pa kayo gusto paniwalaan, bahala kayo. Basta po ako, sinasabi ko lang po ang katotohanan. At kaya ko i-reconcile at yun ang tinutulo ko yung buhay ko ngayon sa katotohanan ng mundo. Yes, I have a Mama Mary in the center of my devotion. Rebulto po yung gawa ng tao, may the ivory and gold. Pwedeng nakawin din. Pero hindi ko po yan Diyos. Dahil ang Diyos ko po ay Diyos, Espiritong buhay na nananahan sa bawat isa. Kaya yun po ang dahilan kung bakit maraming nagtatanong, bakit ayaw mong tumigil sa pagtulong sa kapwa. It is because in serving man, yung aba, yung pinaka na mahirap na tao ay serve God. And for the glory of God, this AGT show is given to you by His power and presence tonight, the coming years, days, ating buhay. Salamat sa Panginoon, salamat po sa inyo. Happy anniversary! Happy anniversary! Thank you po! God bless everyone po! Yun, may uba.